Paano matutulungan si Kong na bunutin ang bulok ng ngipin? Hindi inakala na si Kong na dating walang talo ay napahinto ng isang bulok ng ngipin na di makakain ng maayos araw-araw. Para muling makakain ng malalaking subo tulad ng dati. Sadyang mula sa mundo sa ilalim ng lupa, umakyat siya sa ibabaw para humingi ng tulong sa tao. Ngayon si Kong ay nakahandusay sa burol naghihintay ng saklolo. Di nagtagal dumating ang dentista sakay ng eroplano. Para sa kaligtasan, nag-inject sila ng ilang pampatulog sa katawan ni Kong. Pagkatapos ay umakyat ang dentista gamit ang tanikala hanggang sa bulok ng ngipin. Agad niyang ikinabat ang mga bakal na singsing sa paligid ng ngipin. Sa oras na iyon si Kong na natutulog ay malakas na humihikab. Ang mabahong hininga halos ikinatumba ng doktor. Matapos maayos ang bakal na singsing, mabilis bumalik ang doktor sa eroplano gamit ang tanikala. Pagkaraan agad hinailan ng eroplano ang bulok ng ngipin. Pagkagising ni Kong dinilaan niya ang bagong ngipin na titanyo. Bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa na kaya niyang kagatin ang hita ni Godzilla. Ngunit biglang sa loob ng laboratorio, nakakuha sila ng signal ng saklolo mula sa mundo sa ilalim. Para alamin ang pinagmulan ng signal, bumuo sila ng isang pangkat. Nagplano silang sumama kay Kong papuntang mundo sa ilalim upang siyasatin. Habang bumubukas ang pintuan ng mundo sa ilalim, sakay ng barkong pangkalawakan ang pangkat kasama si Kong. Sabay silang pumasok sa daan papuntang mundo sa ilalim. Matapos ang ilang pagsubok, nakasunod sila kay Kong papasok sa mundo sa ilalim. Ang kapaligiran dito tila isang paraisong nakatago. Pagkaraan naghiwalay sila kay Kong. Sakay ng barkong pangkalawakan nagtungo sila sa himpilan ng tao na itinayo sa mundo sa ilalim. Ngunit nang bumukas ang pinto ng barko, nabigla silang lahat sa nakita. Ang himpilan ay wasak at sira-sira, at ang mga bangkay ng sundalo ay nakalutang sa tubig na wala ng buhay. Doon napansin ng babae ang malaking bakas ng kamay sa bangin. Mula rito nahulaan na ang himpilan tiyak ay nasira ng isang dambuhalang nilalang. Samantala si Kong na bumalik sa pugad, biglang nakadama ng amoy ng kapwa niya. Kaya di na siya nakapaghintay, at sinundan ang amoy papasok sa kailaliman. Ginamit ni Kong ang liwanag ng sandata para maghanap. Paglingon niya nakita ang isang talon sa harap. Agad siyang lumabas mula sa likod ng talon. Napaligiran ng makapal na usok ang paligid. Ramdam agad ang presensya ng kapwa niya. Biglang sa harapan niya, lumitaw sa makapal na usok ang higanteng anino. Agad naghanda si Kong para sa laban. Ngunit habang papalapit ang anino, unti-unti itong lumiit mula sa usok. At isang unggoy na dilaw ang lumabas mula sa hamog. Nang makita ang kapwa niya natuwa si Kong. Agad siyang yumuko at inabot ang kamay bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit bigla siyang kinagat ng dilaw na unggoy. Habang hinahabol niya ito, hinaranggan siya ng isang kalbong gorilya. Habang nagtataka si Kong, bigla siyang inatake ng isang gorilya mula sa gilid at natamba. Kinuha ng kalbo ang sandata at sinubukang bugbugin siya. Galit na galit si Kong at ginaisang ang dugo ng mandirigma ng Skull Island. Madali niyang napigilan ito. Nang akma niyang kukunin ang sandata, biglang sumugod ang dilaw na unggoy at tumalon sa kanya. Ginamit na lang ni Kong ang dilaw na unggoy bilang sandata. Sa oras na iyon isang gorilya ang nahulog sa bangin. Sa mahalagang sandali nasalo ito ni Kong. At agad siyang hinayla paitaas. Ngunit pagkabangon ng gorilya, bigla siyang kumuha ng kutsilyo at sinaksak si Kong. Nagngit-ngit si Kong at isang sipa ang itinapon siya pababa ng bangin. Nakita ng kalbong gorilya na delikado ang sitwasyon. Kaya bigla itong tumakbo. Kalmado si Kong at kumuha ng bato sa lupa. At agad niya itong inihagis. Umama ito ng diretso sa kalbong gorilya. Pagkatapos ipinahila ni Kong sa dilaw ang daan papunta sa pugad ng mga gorilya. Nakita ng dilaw ang lakas ni Kong kaya sumunod siyang magbigay daan. Alam niyang puno ng panganib ang lawa, ngunit nagkunwari siyang nagyaya kay Kong na maligo sa tubig. Pero hindi basta mabibitag si Kong sa maliit na plano. Inamoy niya ang paligid, at naramdaman niyang may makakain siyang tanghalian. Sumunod siyang pumasok sa tubig para maligo. Natakot ang dilaw na mabuking ang kanyang plano. Kaya nagkunwari siyang uminom ng tubig na parang kalmado. Biglang may umalon sa ibabaw ng tubig. Napansin ni Kong at agad lumingon. Isang halimaw na parang dragon ang mabilis na umatake. Habang nakikipagbuno si Kong dito, umakbo ang dilaw papunta sa pampang para makatakas. Hinagis ni Kong ang dragon sa balikat para lumayo. Ngunit agad bumangon ang dragon. At biglang hinampas ng buntot si Kong at nalubog siya. Ngunit hindi ito kayang talunin ng mandirigma ng isla ng bungo. Sa isang iglap nakawala si Kong at lumabas sa tubig. Harap sa matinding pagsalakay ng dragon. Ipinakita ni Kong ang tunay niyang lakas. Nakala ng dilaw na nakatakas na siya kay Kong.
Ngunit isang higanteng palakol ang biglang bumagsak, at napatid ang dilaw na unggoy at nadapa. Inihagis ni Kong ang ulo ng dragon sa harap niya. Akala ng dilaw mapapalo siya dahil sa kanyang panlilinlang. Ngunit hindi siya sinaktan ni Kong. Kinuha lamang niya ang palakol at sinenyasan itong magpatuloy. Hanggang sa lumubog ang araw. Kumain si Kong ng laman ng dragon. Samantalang ang dilaw na nagugutom, lumapit mula sa malayo para humingi ng pagkain. Hinati ni Kong ang pagkain at ibinigay sa kanya. Ngunit humatras siya bigla na parang nagbabantay. Nakita ni Kong ang kanyang kawalang galang. Kaya inihagis niya ang pagkain sa lupa. Butay na gutom na ang dilaw. Kaya agad kinuha ang pagkain at kinain. Simula noon nag-iba ang tingin ng dilaw kay Kong. Nagpatuloy siyang maglakbay kasama si Kong sa bundok. Sa wakas natagpuan niya ang kanyang lahi. Ngunit ang mga gorilya ay inalipin at pinagtatrabaho ng mabigat. Isang matandang gorilya dahil sa kahinaan. Nabitawan ng bato at bumagsak sa lupa. Agad siyang binugbog ng tagapamahala. Nakita ito ni Kong at hindi inalintana ang pagpigil ng dilaw. Ibinagsak niya agad ang palakol sa lupa, at itinayo niya ang matandang gorilya. Isang bantay ang sumugod kay Kong, at galit na umatake. Sa oras na iyon isang payat na gorilyang mapula, bumagsak mula sa itaas. Lahat ng gorilya ay lumuhad sa harap niya. Siya ang hari dito na tinatawag na Hari Peklat. Umiikot muna si Hari Peklat kay Kong, at biglang binuksan ang bibig ni Kong, at nakita ang kanyang ngipin na titanyo. Agad siyang humalakhak ng malakas, at pati ang ibang gorilya ay natawa rin. Ngunit biglang tumingin si Hari Peklat sa dilaw, at lumapit na parang paparusahan siya. Ngunit isang matanda ang hamarang sa harap ng dilaw. Akala nila papatawarin siya ni Hari Peklat, ngunit agad niyang itinapon ang matanda sa apoy sa likod. Nagalit si Kong at sumigaw ng malakas. Isang labanan ang di maiiwasan. Kinuha ni Hari Peklat ang latigong buto at winasiwas. Nagsitakbuhan ang mga gorilya sa paligid. Mabilis si Hari Peklat, at agad niyang sinakal si Kong. Ngunit hindi matatalo ang mandirigma ng isla ng bungo ng ganoon kadali. Hinawakan ni Kong ang latigo at itinapon si Hari Peklat, at lumipad siya ng ilang metro. Ngunit ngumiti si Hari Peklat kahit nasa alanganin, at marahang itinuro ang latigong buto sa harap. Agad itinulak ng kanyang tauhan ng batong pumihil sa lava, at isang halimaw na titan, na may dala ng yelo ang lumabas mula roon. Ang lamig ng kanyang katawan ay sapat na kayang ipasok ang buong mundo sa panahon ng yelo. Habang kontrolado ni Hari Peklat ang mga tanikala, nagdurusa ng husto ang halimaw na titan, at napilitan itong maglabas ng sinag ng yelo kay Kong. Agad gumulong si Kong at nakaiwas. Sabay kinuha ang palakol para ipangdepensa. Ngunit mabilis na kumalat ang yelo at nagyelo ang kanyang braso. Hirap si Kong na gumalaw at nawalan ng lakas lumaban. Sa oras na iyon sumigaw ang dilaw, at itinuro kay Kong ang daan ng pagtakas. Nagpasya si Kong na lumayo muna, at sa huling sandali nakapasok siya sa labasan. Agad nagutos si Hari Peklat na habulin at dapat makita ang bangkay ni Kong. Di nagtagal na paligiran si Kong ng mga gorilya. Habang handa siyang lumaban hanggang huli, biglang bumagsak ang mga bato mula sa bundok, at natabunan ng lahat ng humahabol. Nang tumingin si Kong paitaas, nakita niyang ang dilaw ang tumulong. Agad siyang aynalalayan ng dilaw at pinalayo. Ngunit matapos silang umalis, isang gorilya ang gumapang mula sa mga bato. Habang inaakay siya ng dilaw, natagpuan ni Kong ang mga tao, at bigla siyang bumagsak sa lupa. Agad lumapit ang dentista na si Andrew at sinuri siya. Nakita niyang malubha ang pagkayelo ng braso ni Kong, at naisip ni Andrew na may nakatagong mekanikal na braso sa himpilan. Agad siyang naglayag papunta sa himpilan. Pagkatapos ng paghahanap nakita niya ang braso. Pindot niya ang switch, at ang braso ay lumipad papunta kay Kong. Pagkatapos magbago ng anyo bumagay ito sa kanyang katawan. Sabay nilagyan siya ng gamot laban sa yelo, at muling bumalik si Kong sa kanyang lakas. Dahil sa mekanikal na braso dumobol ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas laban kay Hari Peklat. Kailangan niyang magsanib puwersa kay Godzilla upang talunin si Hari Peklat at wakasan ang krisis. Agad tumakbo si Kong sa pinakamabilis na paraan, papunta sa lagusan patungo sa ibabaw, at tumalon pababa. Ngunit ang nakaligtas na gorilya sumunod at nakita ang lahat. Agad itong bumalik upang isumbong kay Hari Peklat. Kaya sumakay si Hari Peklat sa Titan at umatake sa mga tao. Sa Egypt biglang lumitaw ang isang braso, at dahan-dahan sumilip ang ulo ni Kong. Layunin niya ang hanapin si Godzilla upang magkasamang labanan si Hari Peklat.
Habang natutulog naramdaman ni Godzilla ang presensya ni Kong. Kaya umakyat siya sa bundok upang alamin. Ngunit pagkakita nila sa isa't isa, pareho silang sumigaw ng malakas. Akala ni Godzilla na hamon ang dala ni Kong. Kaya agad siyang sumugod kay Kong. Itinaas ni Kong ang kamay upang magpaliwanag. Ngunit tinabig siya ni Godzilla at tumilapon ng daan-daang metro. Habang nagwawala si Godzilla, ginamit ni Kong ang buhangin upang maliga si Godzilla at mabaygo. Ngunit lalo lang itong nagpagalit kay Godzilla. At agad niyang binigyan si Kong ng isang matinding bagsak. Nahilo si Kong sa labanan. At isang higanteng paa ang umatake. Buti na lang nakaiwas siya gamit ang pagulong. Nang makita niyang di magkasundo, nagpa siya si Kong na gumamit ng lakas laban kay Godzilla. Nang maghanda si Godzilla ng malakas na atake, sinuntok siya ni Kong. Pagkatapos sinubukan niyang hilahin si Godzilla pabalik sa mundo sa ilalim. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Kunin ni Godzilla ang lahat ng kanyang lakas at naglabas ng atomic breath kay Kong. Buti na lang sa tamang oras nakaiwas si Kong. Ngunit agad siyang binangga ni Godzilla at natamba. At sinipa ng malakas hanggang sa mawalan siya ng lakas. Habang magpapakawala na si Godzilla ng malakas na atake para tapusin ang laban. Biglang isang liwanag ang tumama kay Godzilla at itinapon siya ng ilang metro. At ang nagpakawala ng liwanag ay ang kaibigan niyang si Mothra. Sa paliwanag ni Mothra, naunawaan na ni Godzilla ang buong sitwasyon. Kaya nagpa siya siyang makipagsanib kay Kong upang harapin si Harry Peklat sa mundo sa ilalim. Samantala winasak ni Harry Peklat ang huling depensa ng tao. At nakita niya ang lagusan papunta sa ibabaw. Sumakay siya sa dugo demonyo para salakayin ang mundo ng tao. Ngunit biglang isang liwanag mula sa langit ang bumagsak. At nagdulot ng matinding pagyanig. Agad lumabas si Godzilla at Kong. Nang makita ito ni Harry Peklat, agad siyang sumugod sakay ng dugo demonyo. Nagsimula ang matinding labanan. Nagbanggaan ang dalawang halijing yelo. At biglang nagbaligtad ang grabidad ng espasyo. Ngunit hindi tumigil sa paglaban ang apat na halimaw. Gamit ni Godzilla ang mga bato sa ere bilang hakbang. At matapos talunin ng dalawang gorilla, sumugod siya sa dugo demonyo. Agad gumanti ng malakas na atake ang dugo demonyo. Di nakaiwas si Godzilla at natabunan ng yelo. Ngunit sa oras ng panganib iniligtas siya ni Mothra. Samantala si Kong ay nakikipagdurog kay Harry Peklat. Ngunit biglang nagbaligtad muli ang grabidad. At lahat ay bumagsak pababa. Sinamantala ni Harry Peklat at tinabig si Kong patungo sa lagusan. Agad ding sumunod sina Godzilla sa loob ng lagusan. Naunang dumating si Harry Peklat sa mundo ng tao. At sumigaw siya sa tao upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabay kinontrol ang dugo demonyo upang gawing yelo ang ulap. Pati ang mga bahay sa lupa ay kanyang pinapalamig. Ngunit habang nagyayabang si Harry Peklat, binanatan siya ni Kong ng malakas na suntok. At natanggal ang isang malaking ngipin niya. Napangiti si Kong sa kanyang ginawa. Galit na galit si Harry Peklat at sinubukang gamitin muli ang dugo demonyo. Ngunit hinarang siya ni Godzilla. At nagsimula ang tunay na laban ng mga higanti. Unang umatake si Harry Peklat. Ngunit biglang tinadyakan siya ni Kong palayo. Sa kritikal na sandali muli niyang kinontrol ang dugo demonyo at itinapon si Kong ng daan-daang metro. Sa harap ng yelong sinag ng dugo demonyo, nagawang hadlangan ni Kong gamit ang bakal na kamao ngunit hindi makawala. Nakita ni Godzilla na nahihirapan si Kong. Kaya nilabas niya ang lahat ng enerhiya at pinakawalan ng atomic breath. Tinangkang gumanti ni Harry Peklat gamit ang buto. Ngunit agad siyang nahagis ng ilang metro ni Godzilla. Kasunod nito kinagat at dinurog ni Godzilla ang latigong buto. At nahulog sa lupa ang kristal na espada. Nang makita na di na kaya ni Kong, muling pinakawalan ni Godzilla ang ultimate attack patungo sa dugo demonyo. Pagbangon ni Kong nabasag niya ang yelo sa kanyang kamay at tinangkang kunin ang kristal na espada. Ngunit hinarang siya ni Harry Peklat at hindi makawala. Ang kristal na espada ang naging susi ng kapalaran ng labanan. Ngunit biglang lumabas si Batang Dilaw dala ang dambuhalang palakol. At sa susunod na segundo ay winasak niya ang kristal na espada. Nagbangon si Harry Peklat at gustong ibaling ang galit kay Batang Dilaw.
Ngunit biglang tinamaan siya ng isang suntok ni Kong at nahagis. Sa oras na ito wala nang pag-asa si Hari Peklat. Parang karne ng unggoy sa hapag na handa ng katayin ng gorilya.